Guys, welcome back to my YouTube channel, MCTV Kakap. Ngayon po ay araw ng linggo. So, wala po nag-deliver sa aking negosyong butihan. So, ako po ngayon ay nasa tindahan. Nagbabantay. Ayan po. Oh my God! Wow! Mula sa terrace, ginawa po namin tindahan. Yan. So, ayan, hanggang doon po sa may dulo ang aking tindahan. Ayan. Ayan po yung mga noodles. Kasama na yung mga price list nila. Ayan o. Yan. Kasi yung asawa ko talaga ang nagmamanis dito sa maliit na tindahan. So sa kanya to. Kaya may mga price list yan kasi pag umaalis siya, para alam na namin yung mga presyo ng kanyang paninda. Paninda niya hindi niya pa na-i-display kasi busy pa siya. Namalengke siya kahapon. So ako yung nagbabantay ngayon. Tingnan nyo, magulo, hindi siya nakaayos, no? Medyo yan, ganyan po talaga pag may tindahan. Aayusin mo ngayon, mga ilang sandali lang, magulo na naman. Alam nyo ba, sa totoo lang, bago ako nag-dealer ng soft drinks or negosyong butihan, nag-umpisa po kami sa maliit lang na tindahan. Yan. Ang tindahan ko noon, natatandaan ko pa, since 2008, 2007, ano lang, sawali lang. Kumbaga, wala pa akong malaking puhunan noon. So, ang nangyari, bumili lang ako ng isang rolyo na sawali. Kapag po sawali, yun yung tinatawag na kawayan Yun, ako mismo yung gumawa ng tindahan kong maliit. Bali, bumili ako ng ilang pirasong yero. Ilang kilong pa. Walang gumawa nun. Doon ako nagsimulang magnegosyo. Nag-umpisa sa maliit na puhunan. Nag-umpisa sa maliit na tindahan. Hanggang sa napalaki po ito. Yan. Pag ninegosyo kasi, hindi porket maliit, hindi nalalaki ito. Mas maganda nga na kung ang puhunan mo ay maliit lang, para alam mo na yung negosyo mo lumalaki. Malalaman mo din naman yan At saka, ang sikreto dyan sa paglaki ng negosyo, kailangan marunong kang magtipid. Marunong kang mag-ipon. At the same time, dapat mapagpasensya ka. Hindi yung pag may gusto kang bilhin, bibilihin mo. Hindi ganun yon. Dapat, ang pagninegosyo, lalo na kung nag-uumpisa ka sa maliit, hindi pwedeng pag naisip mo, bilhin mo. Lalo na kung luho lamang iyon. Dapat kung may negosyo ka na maliit lamang, magtiyaga kang mag-ipon ng mag-ipon hanggang sa mapalaki mo ito. Kagaya ngayon, may soft drinks dealer ako o negosyong butihan. Kaya kayong mga nag-uumpisa sa maliit na puhunan, wag po kayong mawalan ng tiwala sa inyong sarili. At dapat samahan nyo rin ito ng panalangin sa Poong May Kapal. Dapat sa kanya nyo isandal or isumbong lahat ng mga ginagawa ninyo. Ganon. Wag kayong makakalimot na tumawag sa kanya. Yan. Kasi
ang gumagawa talaga niyan siya lang po ang makakatulong sa atin. At saka dapat yung ginagawa nyo gusto nyo, hindi yung napipilitan ka lamang, o di kaya dahil sa nakita mo na yung kapitbahay mo nagkaroon ng maliit na tindahan or maliit na negosyo, gumaya ka. Hindi po ganoon dapat. Kung sakali man na ginawa mo ang isang bagay o yung isang negosyo, dapat buong buo, hindi lamang sa nakita mo sa iba. Dapat nasa puso yan para magtagal yung negosyo mo. Hindi basta-basta may puhunan ka nakita mo sa ibang tao na may negosyo ganun, sige, gusto ko rin yun. Hindi ganun po yun. Dapat pagka nagdesisyon ka, masaya ka. Dapat kasama yung puso na kailanman hindi ka magsasawa kahit ano man ang mangyari, kahit anong panahon, kahit anong oras, kahit anong araw. Dapat yung dedikasyon mo sa negosyong itinayo mo andun pa rin, para nang sa ganun magtagal. At the same time, dito ka kukuha ng source of income nyo, hindi lang sa'yo kundi ayan po mga MC. Napakita ko lang po dyan yung paano i-display yung mga chichirya namin dyan sa tindahan namin. Ayan po. Ayan guys, ayan po mga ka-MC. Bali naka-silent muna yan kasi may mga sound sa tabi bahay, baka makaka-copyright po tayo. Yan, pinapakita ko po yung display ko sa tindahan ko. Terrace po namin dati yan. Yan. Ngayon, yung terrace na yan, ginawa po naming tindahan. Kasi yung dating tindahan ko, ginawa kong parkingan naman ng aking sasakyan. So, yung terrace namin, yun po yung ginawa kong tindahan. So, yung tindahan na yan, ang nagmamanage po dyan yung asawa ko. Yan. Bali, yung asawa ko kasi, siya yung bahala sa bills, kagaya ng mga kuryente, tapos sa tubig, siya rin ang nagbabayad dyan. Yung kinikita niya sa tindahan, dyan kinukuha sa pagbabayad sa tubig, kuryente, siya nang bahala. Yan. Bali si Mrs. kasi yung nakatoka sa kuryente at saka sa tubig, at saka dun sa isang anak namin na nag-aaral, siya rin nakatoka sa kanyang pamasahe. Sa lahat po ng mga gustong magnegosyo, mapalaki man yan o maliit na puhunan, lagi nyo po tatandaan na wala po sa puhunan yan, kundi po sa puso. Dapat buong buo ang loob mo na gawin mo yung isang bagay na nakapagpapasaya sa'yo, para nang sa ganun tumagal po yung inyong negosyo. Kaya po, sa lahat na mag-uumpisa pa lang, good luck po sa inyo. At please po, huwag po kalimutan na mag-like and subscribe po sa aking YouTube channel, MC TV Kakat. Maraming salamat po sa inyo. Habol po, meron po akong itinatayong or inuumpisahang maliit na negosyo pa, manukan. So nakapag-umpisa na po ako, marami na po ako na-breed. Bali 3 po yung na-breed kong mga manok. Mga Rhode Island,
mga Texas, sa mga Shamo. Yan po. Panoorin nyo po sa susunod na vlog ko yung mga na-breed ko mga manok na ipadadagdag ko sa source of income po naming pamilya.